Amen. Hallelujah. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen. Unang Timoteo, chapter 4, verse 12. 1 Timothy, chapter 4, verse 12. Ang titulo ng ating pag-aaral ng kamisahe ng Panginoon, Set an Example. Set an example. Siyempre, good example ang tinutukoy doon. Set an example. Andiyan na ba kayo sa 1 Timothy chapter 4, verse 12? Sabi dito, dapat memorize ko lalo na ng mga kabataan. Amen? Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Ang ginamit ko po ay New King James Version. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Nang sinabi ang kausap dito ni Pablo ay ang kanyang disciple. Amen? Ang kausap ni Pablo, ulitin ko, ito ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Amen? Ang batang pastor. Kumbaga, 18 years old lang, possible pastor na siya. Amen? At hinawakan ito ni Timothy ang Church of Ephesians at ang iba pa. Amen? At yung sinabi ni Pablo, sinabi ni Pablo na hindi ko pinapayagan ang babae na mamuno sa lalaki. Amen? Ito ay exclusive para sa Church of Ephesians. Na ginawa naman ng mga matatalinong sobra, amen, full of knowledge, pero hindi tuli ang puso, amen, ginawa nila in general, para sa pangkalahatan. Kung ito'y pangkalahatan, bakit itinalaga ng Diyos si Deborah? Pero hindi po yun ang topic natin, nadaanan ko lang. Amen? Dahil naging pastor doon si Timothy. Amen? Nung sabihin niya na, hindi ko hinahayaan. Amen? Na mamuno ang babae sa lalaki. Ito ay exclusive lang for Church of Ephesians. Dahil ang mga babae na sa Church of Ephesians, masyadong mapagmataas sa mga lalaki. Amen? At may sinasabi sila na reyna ng kalamitan. Which is wala namang reyna ng kalamitan. Amen? Diyos ng langit at lupa. Yun lang ang alam ko. Amen? So, ang sabi niya kay Timothy, kasi si Timothy kabataan. Amen? Kaya ang sabi niya, huwag mong hayaang hamakin kanino man. Dahil sa bata ka pa. Amen? So, hindi ibig sabihin ni Paul kay Timothy na makipag-away siya kapag minamaliit siya. Amen? Sa halip, ang sinabi niya, maging halimbawa ka. Ipakita mo na kahit kabataan ka, amen, magpakita ka na mabuti kang mananampalataya. Mabuting halimbawa. Amen. Hallelujah. May basa doon. Ito, David. Hallelujah. Dave, ganyan ka lang ng church. May basa dito, anak. Amen. Hallelujah. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. So, bago po ako magpakalalim sa pangangaral ay mananalangin muna ako. Mukhang nakakalimutan manalangin. Amen. Pwede po bang marinig ko yung tahimik? Amen. Amang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita, Panginoon. Ikaw na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, pinupuri kita, Ama, itinataas kita sa oras na ito, O Diyos. Amang Diyos, pakalinisin mo ako sa lahat ng aking karumihan at mga kasalanan. Sapagkat inaamin ko, Ama, sa iyong banal na harapan, ako'y makasalanan. Ako'y nagkasala sa Diyos at sa kapwa. Ako'y nagkakasala bawat minuto. Nagkakasala ang aking mga labi. Nagkakasala ang aking mga mata. Nagkakasala aking isip, ang aking puso. Patawarin mo ako, Panginoon, at huwag hayaan na laging madadaya ng pusong mandaraya. Amang Diyos, ingatan mo ako lagi, Panginoon, at sa oras na ito, dalangin ko na ako'y samahan mo. Itago mo ako sa iyong banal na likuran. Ikaw ang siyang maitaas palagi sa aming mga buhay. Kami naman ang siyang maibaba ayon sa nararapat. Amang Diyos, ikaw po ang mangusap sa oras na ito, sa puso at isip ng bawat isa na nakakarinig ng iyong mensahe, ikaw po ang siyang mangusap. Maging sensitibo sila sa iyong pangungusap, marinig ka nila, Panginoon. Salamat, Ama, pagpalain ang lahat ng aabutin
ng tinig at pangangaral nito. In Jesus' name I pray and thanks. Amen and amen. Ayon, no, si Timothy, siya ay disipulo ni Pablo. Amen? Batang-batang disciple na mapagmahal. Amen. Sa kanyang discipler. Mapagmahal sa kanyang pastor. Amen? Umiiyak itong madalas. Amen? Lumuluha sa harap ng kanyang pastor na si Pablo. Amen? Lumuluha siya. Marahil kapag nakikita niya ang mga paghihirap ng lingkod ng Diyos, umapatak ang luha. Amen. Ng batang pastor na ito. Amen? Eh sabi niya, kaya sinabi niya, huwag mo hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Dahil nga si Timothy ay isang kabataan. Pero ang mensahe na ito ng Panginoon sa araw na ito ay hindi lang sa mga bata, kung hindi para sa ating lahat, lalo na sa mga bago pa lamang sa pananampalataya. Amen. So, pinapayuhan ng aklat ng Timoteo ang mga kabataang mananampalataya at maging ang mga nasa hustong gulang pero baguhan pa sa pananampalataya na huwag hayaan, amen, na maging hadlang ang kanilang edad at ang pagiging bago sa iglesia upang maging mabuting impluensya. Amen. May mga mananampalataya na bagong-bago, pero nakikita mo na tunay na binago, mabuting impluensya. Amen. Sa mga nasa paligid nila. Amen. At sa halip, amen, huwag natin gawing hadlang ang edad at pagiging bago sa pananampalataya. Sa halip, maging positibo tayo. Amen. Maging mabuting halimbawa para sa mga mananampalataya at hindi mga mananampalataya. Amen. Hinihikayat din tayo ng bersikulong ito upang tayo ay mamuhay ng may katatatan. Amen. Sa ating pananampalataya. Huwag ikahiya ng mga batang mananampalataya ang kanilang pagiging bata. Amen? Maging proud kayo na sa murang edad ninyo, kilala ninyo ang Panginoon na inyong pinaglilingkuran. Amen. At ipakita na kahit kabataan o baby Christian, amen, ngunit may sapat ng pagkaunawa sa pagiging Kristiyano. Amen? Wala sa tagal yan, mga kapatid. Wala sa tagal, wala sa posisyon. Amen? Bata ka man, baguhan ka man sa iglesia. Amen? Nasahin natin na tayo maging mabuting halimbawa bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano. Lagi nating nasain na maging tunay tayong kawangis ni Kristo. Amen. So yun, ulitin. Ano niya naman, no? Yung introduction. Si Timothy, kabataan, pero naging pastor. Kaya wag matakot. Amen. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong sabihin bata ka. Sabi mo sabihin bata ka. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So yun. At sa oras na ito, ihanda na sa pagtatype at pagsusulat ang ating mga daliri para sa mga punto. So, dalawa lang ang ating punto. Amen? Nakita na naman natin sa ating binasa, dalawa lang ang ating punto. Amen? Huwag yun natin na si Zion. Amen? Nakikinig yan, maniwala kayo. Amen? Hallelujah. Hindi na, matatagal ulit bago yung pumunta dito. Amen, hallelujah. Dalawang pointers lang ang mayroon tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Maraming A, B, C, D, E, F, G. Naubos ko ang buong alpabeto. Huwag kayong mag-alala doon. Amen? So, unang punto. Amen. Ang sabi dun sa mismong versikulo, huwag hayaang hamakin ang iyong pagiging Kristiyanong kabataan. Sa halip, tularan ang mga kabataang pinili ng Diyos ayon sa Biblia. Huwag hayaang hamakin ang iyong pagiging Kristiyanong kabataan. Sa halip, tularan ang mga kabataang pinili ng Diyos ayon sa Biblia. Amen. So, sino-sino yung mga kabataang yon? Amen. Unang-una, sa listahan, si Propeta Samuel. Amen. Si Propeta Samuel, amen, pagkahiwalay niya sa pagsuso sa kanyang ina, amen. So, nung kasi unang panahon,
Parang 7 taon na, dumidede pa. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Naabutan ko pa yun. Amen. Oh, hanggang ngayon, meron pa rin. Amen. Si Samuel, nang siya mahiwalay sa pagsuso o pagdede sa kanyang ina, inihatid siya ng kanyang manggulang doon sa templo. Ayon sa pangako nila kay Yahweh. Amen? Na kapag binigyan siya ng anak na lalaki, si Hana. Amen. Ito ay iaalay niya sa Panginoon. Amen. At hindi ipapuputol ang kanyang buhok. Amen. Hindi ipapuputol. Kaya huwag kayong maniwala na kasalanan na magpagupit ng buhok. Amen. Si Samuel, lalaki siya, nagpropeta, pero ang pangako, hindi ipapuputol ang kanyang buhok. Amen. So si Samuel, amen, sa batang gulang, amen, siya ay naglingkod sa templo. Amen. At siya ang pinagwikaan ng Panginoon ng galit at puot niya laban kay saserdote Eli. Amen. Sabi niya, tinawag siya ng Panginoon, Samuel. Takbo naman siya kay Eli. Ano po yun? Hindi kita tinatawag. Bumalik ka na sa iyong higaan, sumunod. May narinig siya ulit na tawag. Samuel. Sabi ganon. So, punta ulit siya kay Eli, kay Eli. Amen. Ano po yun? Hindi kita tinatawag. Kasi sabi nung nasa sacerdote, pakinggan mo kung anong sasabihin ng tumatawag sa'yo. At unang-unang propesiya na tinanggap ng isang batang Samuel. Ang sabi niya, sabihin mo kay Eli, mamamatay ang kanyang mga anak, maging siya. Dahil ginapastangan nila ang aking templo at ang handog sa templo. At itong si Eli bilang saserdote, hindi niya dinisiplina ang kanyang mga anak. Kaya nadamay siya sa puot ng Panginoon. So, unang propesiya yon na tinanggap ng isang batang propeta. Ang pangalan niya, Propeta Samuel, at ang propeta nito ang siyang nagpahid ng langis kay Saulo at nagbuhos ng langis kay David. Amen. Bilang hari ng Israel. Pangalawa, sa mga kabataan na dapat tularan, si David. Hi, David. Amen. Hallelujah. Si David. Amen. Sana nandito yung batang David, no? Yung anak ni Lester. Amen. Si David, tularan natin siya. Sa murang edad, naging tapat siya kay Yahweh. Kaya naman, pinili siya ng Panginoon mula sa kanyang puso. Amen? Dahil alam niya na kahit magkasala itong si David, mananatili na ang first love niya ay si Yahweh lamang. Ang Diyos na buhay lamang. Itong si David, sa murang edad ang nakita sa kanya ng Panginoon, kaya niyang proteksyonan ang mga tupa. Amen? May mga alaga siyang tupa literally. Literal na tupa. Kapag ito'y dinagit ng mababangis na hayop, inaagaw niya sa bibig ng leon ang kanyang tupa. Nakikipaglaban siya sa mga leon. Amen. At nang siya'y magkasala, amen, siya'y nagsisi. Iniyakan niya ang kanyang pagkakasala sa Diyos na buhay. Iniyakan niya na kanyang nasaktan ang Diyos. Amen. Jeremiah, pangatlong kabataan, si Jeremiah. Amen. Ito ay batang propeta na ang sabi ng Diyos sa kanya, wala ka pa sa sinapupunan ng iyong ina. Pinili na kita para maging propeta ng mga bansa. Si Jeremiah sa kabila ng takot, sa kabila ng sama ng loob, dahil pinagtatawanan siya ng mga tao. Kapag siya'y nagsalita, galit na galit sa kanya ang mga Israelita. Ang mga taga-Huda, kinamumuhian siya. May pagkakataon na si Jeremiah, inihulog sa balon, tinangkang patagin. Dumating sa punto na si Jeremiah, nanghihina na, pinanghihinaan ng loob, pero nagpatuloy siya sa Panginoon. Amen? Bata, pero may tapang. Amen. At si Jeremiah, sinunod niya ang utos ng Panginoon. Huwag kang mag-aasawa sa lugar na ito. May nabasa ba kayo na nag-asawa si Jeremiah? Wala. Amen. Ubusin niyo ang libro ng Jeremiah. Amen. Walang nakasulat dyan
na nag-asawa ang isang propetang Jeremiah. Batang-bata. Amen. Kumbaga nasa kapusukan na maghahanap, amen, ng magiging kapartner. Pero nang sinabi ng Diyos, huwag kang mag-aasawa sa lugar na ito. Sinunod niya ang Panginoon. Ang mga kabataan ngayon hindi pa gumagraduate ng high school, gusto nang mag-asawa. Pasong magkaroon ng bata. Masama ang loob pag hindi nabigyan ng tatay ng pambili ng gatas. Amen? Totoo yan. Tularan niyo si Jeremiah. Kabataan. Pero nang sabihin ng Diyos, magpahayag ka ng aking salita. Huwag kang mag-aasawa sa lugar na ito. Sinunod niya. Amen? Sumunod. Ito ay 4 na magkakaibigan. Hulaan nyo ha? Sino mga kahula? Sa ang dami. Oo nga pala. Nakalimutan ko, nandyan na pala. So ayan, yung 4 na yan, si Daniel, si Shadrach, si Meshach at Abednego. Amen. 4 na kabataan. Amen. Mga lahi ni Abraham. Amen. Na nabihag sa Babylonia. Amen. Hindi sila kumain ng mga pagkain na ipinagbabawal ni Yahweh. Naging matapang sila. Nang utusan na sila'y lumuhod sa ipinagawa ni Bulto, hindi sila lumuhod. Dahil ang sabi nila, iisa lamang ang aming Diyos, si Yahweh. Amen. Kahit sila ihulog pa, amen, doon sa apoy at sunugin, hindi sila natakot. Di ihulog niyo sa apoy kung gusto niyo. Basta ang mahalaga, masunog man kami, uuwi kami sa nag-iisang Diyos. Amen. Si Daniel, nang ipagbawal ang pananalangin, mas lalo siyang umakyat sa tuktok ng kanyang tirahan. Humarap sa lugar doon nandun ang Israel, kung saan nandun ang Israel. Doon siya humarap at nanalangin kay Yahweh. At siya'y nakita ng pinuno. Isinumbong ngayon sa hari. Ang lingkod mong si Daniel, kahit ipinagbawal ko na manalangin, nanalangin pa rin. Ganon si Daniel. Amen? Ganon si Daniel na lingkod ng Diyos. A man of prayer. A man of prayer. Amen? Kaya siya tinawag na man of prayer. Hindi siya natakot. At nang siya ipatawag, Daniel, hindi ba sinabi ko na wag bawal manalangin? Bakit nanalangin ka? Amen. Pero ganon ang tunay na mananampalataya. Anong sabi ni Pedro? Anong sabi ni Pablo? Ni Pedro, sino ba ang aming susundin? Ang tao ba o ang Diyos? Amen? Kaya nanalangin siya. Ang ginawa ngayon, napilitan ng hari para hindi mapahiya. Ihulog o ilagay sa kulungan ng leon si Daniel. Pero ang ginawa ng Diyos na buhay, pinatigong ang bibig ng leon. Kaya ngayon, pag ang mga lingkod ng Diyos pinagsasalitaan ng masama, pinatitigong ng Diyos ang bibig ng leon. Amen? Amen. So yun yung 4 na kabataan. May tapang. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mayroon kang tapang na ipagtanggol ang Diyos na buhay. Amen. Sumunod, 4. Amen. Joseph, the son of Jacob. Amen. So, sino nakakaalala kay Joseph? Amen. Hallelujah. Joseph, son of Jacob. Isang kabataan. Amen. Paborito ng kanyang ama. Kasi ang nanay niya, yun ang tunay na mahal ng kanyang ama. Kaya siya paborito at ang kanyang kapatid na si Benjamin. Si Benjamin, doon ang galing si Pablo. Sa lahi ni Benjamin, isang Benjaminita. Amen. So si Joseph, sa kabila ng kanyang kabataan, hindi nagpatukso kay Potiphar. Amen. Nakikinig pa ba? Hindi nagpatukso kay Potiphar. Huwag mo sabihin, bata ka't mapuso ka, nakakita ka lang ng legs eh. Nakasawa ka na. Amen. Tularan mo si Joseph. Amen. Sabi ni ng asawa ng Potiphar, sipingan mo ako. Ang pinakamagandang babae sa Ehipto. Amen. Pero ang ginawa ni Joseph, tumakbo sa tukso. Hindi nagpatukso. Amen.
Tumakbo palayo sa tukso. Sabihin mo sa katabi mo, tumakbo kang palayo sa tukso. Amen. Hallelujah. Number 5, amen, at siyang kausap ni Pablo mismo sa versikulo, si Timothy. Number 6 na yan. Ay, number 6 ba? Dalawa yung Paul. Oo, sige. Number 6, amen. Si Timothy. Amen. Si Timoteo. Amen. Mayroon akong Timothy. Amen. At manatili sana siyang Timothy. Amen. Mayroon akong Timothy. Mayroon. Kaya nalulungkot ako kapag nawawala sa church. Amen. Kasi yun yung Timothy ko talaga. Si, yan. Ayan yan, nakaupo na yan. Ayan, magkatabi na yan. Amen. Ang unang lakay ko naman, pero masasabi ko na hindi ko naman talaga naging Timothy. Sa ngayon, may mga payo siyang naririnig sa akin. Dahil darating ang panahon, amen, siya tatawagin na talagang pastor. Amen. Si Tintin, amen. So yun, kaya nalulungkot ako kasi nanggigigil kapag nawawala sa church. So yun, parang nabigo ako sa aking Timothy. Amen? Hallelujah. Si Timothy, number 6, amen. Si Timothy, nasabi ko na kanina, sa murang edad niya, naging masigasig siya sa pagtulong sa kanyang pastor. Hanggang kulungan, sinamahan niya si Pablo. Amen. Kapag hindi kayang magsulat ni Pablo, siya ang nagsusulat. Na mga gustong iparating ni Pablo sa mga Efeso, Philippians, at sa iba pa. Amen? Sinamahan niya hanggang kulungan ang kanyang, amen, ang kanyang disciple. Amen, ang kanyang pastor. Ganon ang isang Timothy. Bakit kaya ganon si Timothy? Mula kasi sa pagkabata niya, naturuan ito ng salita ng Diyos ng kanyang ina at ng kanyang lola. Amen. Mayroon doon ang pangalan Eunice eh. Hindi ko alam kung yung nanay niya o yung lola. Eunice. Amen. Nahubog siya. Amen. Nahubog siya. Amen. Bata pa lang. Amen. Amen. Ayan si Kendra, may lola yan na pastor. Kaya tahimik yan na nakikinig ng salita ng Diyos. May nanay din na pastor, na tatay niya pastor. Amen. Kaya balang araw, magiging mabuting Timothy ang mga yan. Amen. At yan si Katgat. Amen, syempre. Amen. Ayon. So, yun. Amen. So, yun. Yun ang ating unang putos. Tularan ang mga kabataan. Amen. Na nagbigay halimbawa sa Biblia kung paano natin dapat ipaglaban ng Diyos. Si Timothy, paano mo dapat mahalin ang pastor mo. At paano ka, amen, dapat maging kaagapay. Mabuting kaagapay. Amen. Huwag nyo nang titingnan kung ako'y bungangera sa mga anak ko. Responsibilidad ko yun eh. Amen? Bilang nanay. Amen. Amen, yung mga nanay kasi, nung wala pa yung anak, sobrang tahimik yan. Hindi makabasag pinggan. Pero nung magkaroon ng asawang lasinggero, tamad, amen, hallelujah, nang magkaroon ng mga anak na maliligot, amen, mahirap pagsabihan, lumabas yung bibig niyan, amen, naging dalawang bibig niyan, hallelujah, amen. Doon tayo sa points number 2, amen. Yan, tulad ni Jenny Lynn, amen. Dating tahimik. Amen? Hindi pwedeng maging tahimik ang isang ina. Maniwala kayo. Hindi pwede. Pero magkakaka, yung tatay naman, nagiging bungangero yan. Kapag nagkakaedad na. Si Diyos ka bungangero talaga. Kahit wala pang edad, wala pa. Amen. Hello po. Amen. Hallelujah. Wala pa si Wally. Amen. Nasanay ako na nakikita ko si Wally. Amen. Points number 2. Maging mabuting halimbawa sa lahat. Sabi sa lahat. Kahit bata ka pa at baguhang mananampalataya. So saan ba tayo
tayo dapat maging mabuting halimbawa? Saan tayo dapat maging mabuting halimbawa? Ang titulo ng ating mensahe ay Set an Example. Amen? So, saan ba tayo dapat maging mabuting halimbawa? Amen? Letter A, sa pananalita. Amen. Medyo 1, 2, 3, 4, 5 ang versikulo na binigay ko dito eh. So, maging mabuting halimbawa, maging sa pananalita. Amen? Ayun. Kawikaan, chapter 12, verse 22. Kawikaan, chapter 12, verse 22. Ayan na kayo. Ang sabi dito, nasusunglam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. So kahit bata ka pa, pag-aralan mo na huwag maging sinungaling. Amen? Laging katotohanan ang sasabihin. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, sa aklat ng Juan, amen, ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. Amen? Kung bata ka pa lang, sinungaling ka na, ano pa kaya pagtanda mo? Samantalang ang sabi, walang batang sinungaling. Amen. So, sabi ng Biblia, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi na kasinungalingan. Kaya bilang kabataan o hindi man kabataan, matutunan natin lagi na totoo lang ang ating sasabihin. Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Amen? Efeso chapter 4, verse 25. Hi, Kabelala. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Amen. So magsabi ng katotohanan, sabi, sa mga kapatid kay Kristo lalo na. Itinanong ka ng kapatid mo, uy, tama kaya yung ginagawa ko? Hindi na ako nagsisimba eh. Pero ang laki ko mag-tights. Ay, okay. Tapos natuloy ang pastor, kaya sasagot ka, ay, okay lang yun, sis. Basta nakakarating yung tights mo sa akin. Amen. Okay na okay yun. Basta may pambayad tayo ng kuryente, sagutin mo ang pambayad ng kuryente, ng tubig, yung upa sa lupa. Okay na okay lang yung sister. Kahit hindi ka na magsimba. Nauna siya sa langit. Amen? Kasinungalingan yun. Amen? Tatandaan natin. Nauna sa langit yun. Amen. Hallelujah. Hindi, tatanungan ka, no? Tighter. Nagsisimba, tighter pa. Ang kaso, wala sa ayos ang relasyon. Pastor, okay lang po ba yun? Nagsisimba po ako dito sa Born Again Christian. Pero alam niyo po, hindi po kami kasal ng aking kasama. Itasagot mo ito, okay lang yun. Pwede kitang basbasan. Basbasan para lalong magkasala. Amen? That's very wrong. Amen? Magsabi ka ng katotohanan. Masakit man ang katotohanan. Sabihin mo kung mahal mo yung kapatid mo. Amen? Hindi para siya husgahan, kundi para sabihin ang katotohanan. Amen. Masakit ang katotohanan, pero ito'y magiging daan ng kaligtasan ng kapatid mo. Amen? Okay lang po ba yun? Hindi na po ako magsisimba kasi, may kinaiinisan ako dyan sa church. O sige, huwag ka munang magsimba, pagbati na kayo, doon na lang. Amen? Mali yun. Amen? Ang sabi ng Biblia, sabihin mo ang katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Amen? Efeso chapter 4, verse 29. Huwag kayong magsasalita ng masama
kundi yung makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. Amen. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung makabubuti at angkop sa sitwasyon. Amen? Ina mo, problema na nga yung kapwa mo tao. Amen. Problema niya na ang pera, problema niya na mayroon siyang mahal sa buhay na may sakit, ito pa sasabihin mo. Ayan, yan ang napapala mo. Yan ang napapala mo sa buhay mo. Hindi ka pinagpapala ng Panginoon, siguro gumagawa ka ng masama at kasalanan sa Diyos. Problemado yung tao eh. Ang gusto niyan kalakasan. Ang gusto niyan i-comfort mo siya. Kaya natin yan, kapatid. Ang Diyos ay nagpapaliin. Ang Diyos ay nag-provide. At siyang katotohanan. Amen? Hindi na ang bigat-bigat na nga ng kalooban. Amen? Ang feeling niya, hindi siya karapat-dapat sa Diyos dahil siya nakagawa ng kasalanan. Ito ba ang sasabihin? Dapat yan, huwag ka nang magsisimba. Nakakahawa yung espiritu mo. Huwag ka muna magsisimba, magbago ka muna. Ano mababago yan? Sinabihan mo huwag magsimba. Ang church, ang sabi ng marami, ay ospital ng mga may sakit sa espiritual. Amen? Dito step by step, mababago tayo. Kung nakagawa niya ng mali, alam niya sa sarili niya na nagkamali siya. Takot lumapit sa church, palakasin mo para lumapit sa Panginoon. Hindi yung huhusgahan mo na huhusgahan. Bakit ganyan yung buhay niyo? Ang hirap-hirap yun, yata kayo pinagpapala ng Panginoon, nakala mo naman mayaman siya. Amen? Hindi naman siya mayaman. Iniwanan din naman ang asawa niya. Amen? Huwag magsasalita ng masama. Dapat angkop sa sitwasyon. Amen? Hindi nang ang nanghihina, ang gusto niya palakasin. Tulungang lumakas, hindi pang hinaing lalo. Amen? Umiiyak na, lalo mong papaiyak niya. Amen? Kung ano-ano sasabihin mo. Pasimba-simba ka dito, di ba? Prostitute ka dati. Dati yun. Amen? Alam nyo, pag may tao, makinig ha? Pag may tao na ibinabalik niya yung nakaraan mo, sasabihin na, magnanakaw ka nga dati, palamuhan ka nga dati. Dati nga, tatlo yung asawa mo, dati nga, prostitute ka. Ito sabihin mo, padala ka ba ni Satanas? Kasi si Satanas ang may ugali na ipaalala at akusahan tayo. Ipaalala ang ating mga kasalanan na ating pinalikuran. Totoo po yun. Amen? Ang Diablo mismo, ang mga kampo ni Satanas, sila ang taga-akusa natin sa harapan ng Diyos. Amen? Ang sabi ng aklat ng pahayag, sila'y itinapon sa lawang apoy. Ang mga nag-aakusa sa mga anak ng Diyos araw at gabi. Kaya kung may ganyang tao, nakaharap ka, alam mo na kung kanino siya padala. Ganyan ka nga dati. Dati nga ganito ka, dati nga makukulang ka eh. Dati nga ganyan-ganito ka, dati yun. Binago ako ng Panginoon. Amen? So wag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti. Pag sinabing makabubuti, makakapagpalakas sa kapwa-tao mo. Amen? Hindi yung makakapagpahina. Ikakasabi mo ganyan kung ano naman, may kumuha ng lubid at pagpakamatay. Kasalanan pa. Amen? So, Kawikaan chapter 20, verse 19. Amen. Hayaan niyo na po, ganyan talaga ang bata. Amen? Ako'y nangangaral, pero narinig ko siya, pero nagagawa ko mag-focus. Amen? Kawikaan chapter 20, verse 19. Ang taong masalita, nagbubunyag ng sikreto. Kaya iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Kaya naman iniwasan ko na. Amen? Sino ang tinutukoy dito? Ang mga marites ng sanlibutan ito. Amen? Sabi dito, nagbubunyag ng sikreto. Amen. Nagala mo, concern na concern ka niya sa tawag mo ba, BFF? Ang tawag mo ba, Beshi? Itong Beshi mo, nagtiwala naman. Sinabi lahat ng lihim niya. Amen. Atin-atin lang to. Alam mo naman, tunay mo akong kaibigan. Paghakbang pa lang sa pintuan mo unang-unang bahay na dadaanan, pinagkwentuhan na. Amen. Kung rin ang pastor,
May nag-confess. Aba, wala pang 5 minuto, kumalat na yung confession. Amen? Ayaw ng Diyos yun. Maging mabuting halimbawa tayo sa pananalita. Huwag gamitin ang dila sa kasinungalingan. Huwag gamitin ang dila sa pagpapahina ng taong nangangailangan ng kalakasan. At huwag tayong maging marites. Kung marites man tayo, amen, ating ipagkalat ang latest na nabasa mo mula sa Biblia. Marites, mare, anong latest? Ito ang latest. Ang sabi ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Kaya magbago ka na. Amen? Huwag mo na akong tanungin ang latest sa ating mga kapitbahay. Amen? Ang sabi, iwasan. Amen. Ang taong masalita o sa mababaw na salin, ang taong chismosa. Amen. Ihahayag ka niyan. Lahat ng kaliit-liitang lihim na sabihin mo sa kanya, ipagkakalat niyan. Amen. Naalala ko si Pastor Jerry Viray. Ang turo niya na isa sa na hindi ko makakalimutan. Anumang marinig nyo sa pagpupulong na ito, iiwanan ninyo sa 4 na sulok ng simbahan ito. Amen? Sabi nga, bilang Kristiyano, matutunan natin na kagatin ang ating dila. Amen? Nakakahiya naman na, amen, lagi na tayong may dalang Biblia, pero lagi din tayong may panahon na pag-usapan ang ating kapwa. Ang nakakalungkot sa mga churches, kung sino yung maunang umalis, o hindi dito yun ha, wala nung dito. Amen? Sinisiguro ko yan. Pagkatapos ng prayer and fasting natin, pagkakain na, past break natin, uwihan. Tama ba? Amen? Nakakalungkot. Amen? Papasting-fasting ka pa eh. Pagkatapos, ihahawa mo yung kasama. Halika dito. Uy, alam mo ba? Si ganito daw, kapit ni ganito. Amen. Mahiya ka sa Panginoon na pinaglilingkuran mo. Tapos ang pinangangalandakan mo, anointed ka? Anointed saan? Sino nag-anoint sa'yo? Baka si Satanas naman yan. Baka anointing ang meron ka, malibu-libu ka. Amen? Hallelujah. Leviticus, amen. Nagiging Leviticus 19:16. Amen. Amen. Talagang masakit ang salita ng Diyos kapag tumatama. Amen. Pero baguhin ang tinatamaan. Amen. Leviticus 19:16. Ano sabi dito? Ipinost ko to nung nalaman ko na ipinagkakalat ako na ano daw. Na hindi daw ako pastor, na ganyan-ganyan ganito, hindi legit ang church. Amen? Pinost ko talaga to. Amen? Ang sabi dito, huwag kayong magchismisan. Amen? Tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Tandaan, ang nagsalita nito si Yahweh mismo. Amen? Huwag kayong magchismisan tungkol sa inyong kapwa. Kung gusto mong ituwid yung kapwa mo, kung sa tingin mo, amen, nag-cheat yan o nangangaliwa sa kanyang asawa, pagsabihan mo, may malasakit ka pala eh. Amen? Nagmamalasakit ka pala eh. Sabihin mo sa kanya ng harapan. Amen? Kapatid, ang bait ng asawa mo, huwag mong lokohin. Huwag mong pagtaksilan. Para maituloy siya. Hindi yung ipinagkakalat natin ang kanyang kasiraan. Amen? Iwasan natin na maghawak tayo ng ganon. Amen? Kasi pangalan natin, ang kaso, oral defamation. Amen? May kaso na ngayon yun. Tama? Amen? So yun. And sa letter B, amen? Nahihinip na ba kayo? Letter B, amen? Sa points na, at paano ba tayo magiging mabuting halimbawa? Letter B, sa pag-uugali. Amen. Ano ba pag-uugali mayroon tayo? Amen. Sa 1 Peter chapter 2, verse 12,
First Peter. Peter ang sinabi ko, be. Peter. First Peter, chapter 2, verse 12. Amen. Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalatingin niya ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Amen. So ito'y para sa ating mga basher, sa ating mga taga-usig. Amen. Amen? Sabi ng Biblia, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Amen. Ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit na pinararatangan nila kayo ng masama. Amen. So yon, ang sabi, ang Diyos ay mabuti kahit sa masama. Pinapapatak niya ang ulan, pinasisikat ang araw sa mabutit masama. Kaya ang sabi dito sa aklat ng Pedro, kahit na tayo pinararatangan ng kung ano-ano, maging mabuti pa rin tayo sa kanila. Amen? Ipakita natin na tayo namumuhay o may matuwid na pamumuhay para sa bandang huli, makita nila yung ating kabutihan. Amen? Kahit na minsan parang nagsasawa na tayo. Amen? Maging mabuti pa rin tayo. Amen? Kahit ang iginaganti sa ating masama, maging mabuti pa rin. Amen? Kapag humingi ng tulong, iabot pa rin ang kamay. Amen. Pero minsan, ang sabi ko nga, hindi na ako nag-aalok. Malibang makita ko at malaman ko na hindi na kumakain. Magkukusa na ako kahit hindi humingi. Pero since hindi ko alam kung anong pangangailangan at hindi naman humihingi, hindi ako kusang nagbibigay na. Amen? Kasi ang igaganti sa'yo niyan, gagantihan ka na nga ng masama, sasabihin pa, pag may nagsabi sa kanila, ba't ginanyan mo siya? Mabuti naman siya sa'yo tinutulong. Bakit hindi mo ba sa kanya yung tulong niya? Ganyan ang mga tao na ungrateful. Tama ba? Amen? At sabi din ng 1 Peter chapter 3 verse 12, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid. At sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Kaya, sabi ko sa pag-uugali, sikapin natin na lagi tayong mamuhay sa katwiran. Amen? Letter C, sa pag-ibig. Amen? Paano ba ang Diyos na umibig siya? Paano ginawa ng Diyos na siya umibig? Dahil sa pag-ibig. Amen. Ibinigay niya ang bugtong niyang anak. Amen. At ang ating dapat gawin, tanggapin siya. Amen. Since ibinigay ng Panginoon. Amen. So maging halimbawa tayo sa pag-ibig. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. David, pakihanda mo nga anak yung unang Korinto chapter 6 verse 9 hanggang 10. 1 Corinthians 6:9-10, nalagyan ba niya ni Ate Ma? Amen. Hindi ko siya nasulat dito. Amen. Maging halimbawa, mabuting halimbawa kung paano tayo umibig. Amen? Ayon, hallelujah. Paano ba dapat umibig ang isang mananampalataya? Amen? May tinatawag na agape love. Amen. Yun yung malinis na pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? Paano ba kung tayo naman ay makikipagrelasyon, kayo bilang mga kabataan? Paano? Ano ang sabi ng Biblia? Kung paano dapat makipagrelasyon o umibig ang isang kabataan o ang isang Kristiyano. Amen? Ang sabi dito, sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 14, ikalawang Korinto chapter 6 verse 14. Sige, ibigay ng Bible. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan? O
anong pagsasama mayroon? Ang liwanag sa kadiliman. Amen? So biblically, maging sa Lumang Testamento, amen, ang sabi, huwag makikipamatok sa hindi mananampalataya. Amen? Kaya dito pa lamang, may mali na sa doctrine ng amen. Amen? Ano yun yung sumisikat ngayon na samahan? Amen. Alam mo ba kung anong panuntunan nila sa kanilang mga miyembro? Makipagrelasyon sa mga kapatid nating Katoliko. Huwag lang sa born again. Amen? Dahil ang born again Christian, sa katotohanan lang, kukunti lang sa atin ang mababaw sa salita ng Diyos. Halos lahat sa atin mahirap ng utuin at dayain. Amen? Kaya, hulaan nyo na lang. Amen? Kung anong samahan to. Ibigay. Amen? Amen? The old. Amen? The old, letter P. Amen. The path. Alam na? The old path. Amen. Hallelujah. Amen. Alam niyo na? Amen. Yan. Ang kanilang panuntunan, The old spot. dapat ang kanilang makakarelasyon ay ang mga kapatid nating Katoliko. Amen? Alam natin na marami sa kanila hindi nagbabasa ng Biblia. Madaling utuin. Madali nilang dayain. Amen? Bigyan lang yan ng isang kape. Amen? Hamburger. Amen? Pero wag daw pag born again Christian. Kasi wala tayong ginawa kundi magnilay ng Word of God. Paano nila madadaya? Paano nila sasabihin sa atin na si Yesu Cristo daw ay hindi naging tao? Amen? Hindi nagkatawang tao. Amen? So, ang sabi ng Bible, so dito pa lang, doon pa lang, mali na sila. Dahil ang sabi ng Biblia, kung tunay ang pananampalataya o ang isang iglesia, ito yung turo. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamahan? At may sabi pa nga hindi ko matandaan sa Korinto, paano magsasama si Jesus at si Belial? Itong Belial, isa ito sa mga pangalan ni Satanas. Amen? Belial. Amen? Maaari bang magsama si Kristo at si Belial? Hindi. Dahil si Kristo ay liwanag, yung isa'y kadiliman. Amen. So, sabi dito, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan? May mga pastor na natukso, amen, na magpakasal sa isang unbeliever. Amen. Kaya anong nangyari, umuwi pa lang yung pastor galing sa Bible study, sinasalubong na ng lumilipad na plato, lumilipad na kaldero. Galing ka na naman mga kongregasyon! Amen. Galit na galit sa mga miyembro. Pero wag ka. Hinihintay niya yung kahit sinopering nadala ni pastor. Amen? Ganyan ang kakahinatnan. Kapag nakisama ka sa isang tao na nasa kadiliman, walang alam sa Word of God. Bilang kabataan at bilang mga Kristiyano, lagi natin yan tatandaan. Amen? Siguro masasabi ko naman, si Jenny rin naman may alam nun. Hindi naman siguro siya nagkamali kay Joshua. Si Joshua noon, nasa church na. Amen. Nasa church na siya. Amen. Pero may nagsabi, bakit pinapatulan ni Jenny Lynn yun? Anong ipapakain sa kanya na wala namang pinag-aralan yun? Walang sinabi ang Biblia na huwag kang magmamahal ng walang pinag-aralan. Sa halip, ang sabi ng Biblia, pinili ko ang mga mangmang para hiyain, ang mga walang alam para hiyain ang marunong, ang mahihina para hiyain ang malalakas. Amen? Ano kung walang pinag-aralan? Kung may Kristo naman sa puso. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. May manugang ako na mababa sa aral, pero namatay siya na may tagumpay. Natulog siya pala. Natutulog lang siya. Taglayo tagumpay. Amen? Ano ang huling salita niya?
Sabi nila, hindi ako kasama eh. Ang sabi niya, tinaas ang kamay sa Panginoon, Jesus is Lord, my God and my Savior. Paghiga niya, pagpatak ng alas 3, kinuha na ng Panginoon. Kinuha siya ng Panginoon, maraming sa akin, isa sa dahilan, baka matisot ko pa sabihin mo, kukunin na kita. Amen? Kukunin na lang kita. Amen. Hallelujah. And then, ang sabi sa Exodus 20, verse 14, paano ba iibig ang isang mananampalataya? Huwag kayong mangangalunya. Ganun na ka-accept. Exodus 20, verse 14. Amen. Amen? So, kasing tabi po, amen, dun sa mga kapatid natin na, amen, nahulog. Amen, nahulog sa tukso. Amen. Pero yun ang katotohanan. Amen? Huwag mo nang sisiping kung hindi pa kasal. Amen? Sabi nga ni Pablo mismo din kung hindi ka na makapagpigil, mag-asawa ka na. Magpakasal ka na kaysa magkasal ka. Amen? Pakibasa ka, David, ang 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakit, naglalasing, nanadait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. Ano sabi doon? Ang mga mapaglasing. Kasi ang sabi, malasing ka sa espiritu, hindi sa alak. Amen? Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman porket nakainom kayo ng alak, impyerno na agad kayo. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? Ang Diyos ay napakabuti. E baka mamaya yung maglalasing na hinuhusgan mo, mauna pa sa'yo sa langit. Amen? Amen. So, ang sabi pa doon, huwag manlalait. Amen. Kapangit-pangit mo. Ito. Mas nakikita ka lang sa dilim pag ngumingiti ka na. Ngipin mo lang ang maputi. Kaya lang. Amen? Amen? Ano sabi niya? Huwag manlalait. Uy, ang katawan mo parang poste, walang kakorte-korte. Huwag kang papasok sa hotel na to kasi mataba ka. Amen? Sabi ng Biblia, huwag kang manlalait. Walang bahagi sa karya ng Diyos ang mapanlait. Kasi ang lahat, mahal ng Panginoon. At ang Diyos ay sa puso tumitingin, hindi sa itsura. Amen. So ang sabi pa doon, madalas ko itong banggitin, hindi para manakit. Ito'y katotohanan, masakit ang katotohanan, pero mga kapatid, ang makakarinig na tinatamaan, hindi ko po kayo naisaktan, pero ito ang sinasabi ng Biblia. Amen? Walang bahagi sa karya ng Diyos ang nakikiapid. Pag sinabi nakikiapid, may asawa ka na, may asawa na yung isa, kayo pang dalawa. Proud na proud pa kayo. Amen? At ang sabi pa, nakikiapid sa kapwa lalaki at kapwa babae. Amen? Alam niyo maging sino tong miyembro ng itong bading na ang ano niya mag-design ng damit? Rene Salud. Saka si Ricky Reyes. Alam niyo ba na hindi sila pabor sa same-sex marriage? Amen. Ang alam niyo ang sabi nila, na ikinatuwa ko, sabi hindi na nga ako makaano eh. Hindi na nga ako makasunod. Malamiyan na nga tayo. Susuwayin pa ba natin yan? Magpapakasal sa kapwa babae o kapwa lalaki? Amen? Tama na yung bakla tayo, sabi niya. Tama na yung bakla tayo. Huwag na nating dagdagan ang ating kasalanan sa Panginoon. Di ba? Si Pani Serrano, bago namatay, nagbalik loob sa Panginoon. Pinagsisihan niya na siya ay nagpakabakla. Amen. Masasabi ba natin na nasa impyerno si Pani Serrano? Bago namatay, katakot-takot na pagsisisi sa Panginoon. Amen? Pinagsisihan niya. Ang sabi, huwag kang makikiapid. Amen. So, ganito ka ba magsalita? Hoy!
Day, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kang makikiapi. Ganon ka man magsalita. Kung tinitindigan mo, ipinanganak akong lalaki. Hindi ako sisiping sa kapwa lalaki. Dahil ayokong mapunta ng impyerno. Paluluguran ka ng Panginoon. Kahit hindi mo maiwasan yung pagbilantik ng daliri. Amen? Namasetsi ka pang maglakad kay Pastora Jo. Amen. Kung hindi ka naman nakiapid. Amen. Kung ikaw naman ay nagdamit na karapat-dapat na damit, hindi ka naman nagpalda. Hindi nakakaya pinagbasa kita ng scripture reading dito, tapos nakapalda ka. Kalalaking tao mo. Amen. Nakabistida ka ba? Yung eyeliner mo nangangapal din. Yung uso mo napakakapal ng lipstick. Tapos sabihin mo na, kahit ako ganito, hindi ako nakiapir. Amen. Amen. Sabi nga, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen? So, hindi ko naisaktan. Madalas kong sabihin ito sa pulpito. Para ano? Hindi para saktan ang ating mga kapatid na miyembro ng LGBTQ. Kundi para malaman nila ang katotohanan. Amen. Dahil mahal na mahal na mahal na mahal sila ng Panginoon. Amen. Pero mahal na mahal na mahal man sila ng Panginoon. Pag namatay sila na hindi nagsisi, hindi nakipagkasundo sa Panginoon, masakit na masakit man sa loob ng Panginoon, sila ay doon mapupunta sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Amen? Ang sabi ng isang miyembro ng LGBTQ, ay, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya hindi kami dadali ng Diyos sa impyerno. Kapatid, tatandaan mo, ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Paiiralin niya ang katarungan. Hahatulan ang dapat hatulan ayon sa kanyang ginawa. Huwag na magkakatwiran na mananatili ka dyan sa kasalanan mo dahil ang katwiran mo ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Tandaan natin, walang mapakiapid na nasa langit. Bago sila dinala doon ng Diyos, nagsisimuna yun. Amen? Nagsisimuna sa kanilang mga kasalanan. Walang magnanakaw. O pag may magnanakaw sa langit, mauubos yung daanan doon. Mauubos ang pintuan. Sabi ginto Sabi ng Biblia, amen? Walang magnanakaw sa langit. Kung mayroon man daw sinasabi, dati yun. Dating magnanakaw na binago ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi, mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Ang gusto niya magsisi ang mga ito at hindi manatili sa kanilang kasalanan. Amen? And tatandaan natin, God created woman ay Adams and Eves. Not Adam and Steves. Amen? Tatandaan natin, lalaki at babae ang nilikha ng Diyos. Amen? Lalaki at babae lamang. Oo, nilikha sila ng Diyos, lalang sila ng Panginoon. Pero sila ay nasa ilalim ng pandaraya ng dyablo. Ang dyablo na bumubulong ng ganito. Amen. Sa isang magandang babae. Hoy, ang ganda ng katabi mo, di ba? Babae din yan, pero ang ganda-ganda niya, di ba? Hindi ka ba nagagandahan? Hoy, sabihin naman yan sa lalaki. Hoy, bro, tingnan mo yung katabi mo. Hindi ba mas matcha sa'yo? Hindi ka ba natutusong ako na ang dibdib niya? Amen? So, ganun mandaya ang dyablo. Amen. Ikaw naman ito titingin nga. Oo nga. Parang lumalamya ako. Amen? So, walang ganon sa isang Kristiyano. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. So, yun. Uulitin ko, yung tanong nila, amen. Yung tanong nila, bakit dinikha din naman kami ng Diyos?
ang lahat ng tao, nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Yung sumasampalataya sa bugtong na anak at tumutupad sa mga utos at kalooban ng Diyos. At hindi kalooban ng Diyos na yakap-yakapin mo, sipingan mo, yung kapwa mo may lawit. Amen? O yung kapwa mo babae. Amen? Hindi kalooban yun ng Diyos. Kung gusto mo na maging tunay na anak ng Diyos, amen, sundin mo ang kanyang kalooban. Amen? Sumunod, pasensya na, mahaba ba tayo? Letter D. Maging halimbawa, saan? Sa pananampalataya. Amen. Paano ba tayo magiging halimbawa? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Roma chapter 3, verse 22. Ang tao'y tinuturing ng Diyos sa matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At walang pinapabura ng Diyos. Kaya ang sino man sumasampalataya kay Jesucristo ay itinuturing niyang matuwid. Amen? Itinuturing na matuwid ang may pananampalataya kay Jesucristo. At kalakip ng pananampalatayang yon ang gawa. Amen? Kaya sabi ni Santiago, chapter 2, verse 17, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito pinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Amen? Amen. For example, sabihin sa akin ng isang kapatid, nakita mo na, nananampalataya ako kay Jesucristo, matuwid ako sa paningin ng Panginoon. Kapatid, ang sabi ni Santiago, ang pananampalataya ay may kasamang gawa. Kaya samahan mo ng gawa ang pananampalataya mo kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagtalikod sa iyong kasalanan. Sa iyong mga kasalanan. Amen? Sabi ng 2 Korinto, chapter 5, verse 7, 2 2 Corinthians 5:7. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Amen. So, ganon ang pananampalataya. Nakasulat din yan sa Hebreo 11:1. Amen? Umaasa tayo na magaganap ang inaasahan, naniniwala, natatanggapin natin ang mga bagay kahit hindi pa natin nakikita. Amen. For example, sabihin ko, huwag kang mag-alala. Sa darating na buwan, hindi ka na makikipamasada. Bibigyan ka ng Diyos ng tricycle. Nasabihin naman ang kausap ko, Amen! Tinanggap ko na. Amen? Yon ang pananampalataya. Maging mabuting halimbawa tayo. Amen. Hindi yung pag tinanong ka, sa tingin mo kapatid, mababago pa kaya ang buhay ko? Ay naku, huwag ka nang umasa pa. Huwag ka nang umasa pa na mababago yung buhay mo. Ang ipinanganak na mahirap ay namamatay ng mahirap. Pananampalataya. Amen. Tandaan natin, anak tayo ng Diyos na mayroong kayamanan na hindi nauubos. Pilipos 4:19. Amen? Letter E at panghuli na po. Naiinip pa kayo? Amen. Maging halimbawa tayo sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Amen. Yung kalinisan na tinatawag dito, hindi yung malinis ka lang sa bahay. Amen? May tao kasi na napaka-mitikulosa. Ang linis sa bahay, nangingintab, pati tapakan ng tsinelas niya. Pero puro karumihan naman ang ginagawa. Amen? Napupuna niya yung alam niyo, kapitbahay ko, ang dumi-dumi, ang dugyot-dugyot niyan. Pero yung dugyot na yun, sinisikap gawin ang kalooban ng Diyos. Pero siya na malinis lamang ang panlabas, ginagawa ang lahat ng karumihan at kahalayan sa paningin ng Panginoon. Sinong kalugod-lugod sa Panginoon? Hindi ba na ang Panginoon Diyos kumain, hindi naghugas ng kamay? Anong sabi na nasa paligid niya? Sabi niya gano'n, kung siya, amen, ang Mesiyas, bakit hindi siya naghuhugas muna ng kamay? Ano sabi ng Panginoon? Kayong mga mapagpaimbabaw, sabi gano'n,
Masigit na mahalaga. Amen. Ito, ang lumalabas sa bibig, isa pumapasok. Amen. Ano yung lumalabas sa bibig? Yung mga pananalita. Amen? Maging halimbawa sa malinis na pamumuhay. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 7. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Amen. Tinawag ka ng Diyos Amen? Tinawag ka para mag-alaga ng lupa. Amen? Tinawag para mag-alaga ng tupa. Hindi para silain ang tupa. Naturingan kang pastor. Amen. Yung una, baka natukso ka nga. Pero yung sundan mo ng pangalawa, pangatlo, mahalay ka na talaga. Amen. Hindi ka na talaga mabuting ehemplo sa nasasakupan mo. Amen? Tinawag tayo ng Diyos sa malinis na pamumuhay, hindi sa kahalayan. Kaya mga kapatid, maging sa pakikipagbiruan natin. Amen. Iwasan natin ang mahalay na pananalita. Amen. Natuloy niyang ng pastora kay. O ano? Sino hahamon sa akin? Kaya ko magdamagan. Ano yung kaya mo sa magdamagan? Amen? Tinawag tayo para sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Amen. Huwag natin gamitin ang anumang parte ng ating katawan para sa kahalayan. Amen? Awit 119, verse 1 to 3. Amen. Awit 119, verse 1 to 3. Mapalad ang taong namumuhay ng malinis na naaayon sa utos ng Panginoon. Mapalad ang taong sumusunod sa katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Hindi sila gumagawa ng masama, kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Amen. So, naalala ko dati ang isang ang sabi, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. May namit ako dati nung ako dati ay nasa Catholic Church pa, nung ginagamit pa ako sa Catholic Church. Amen. Siya isang pari. Nung may magtanong sa kanya, Father, anong gagawin ko? Paano ako mangungumunyon? Amen. Hindi kami kasal nung kinakasama ko, sabi niya. Alam mo, utos ng pare? Eh di magdasal ka, tapos mangumpisal ka sa pare. Tapos mamaya gabi magsiping kayo, bukas mangumpisal ka ulit. Laking kabalintunaan. Amen? So, isang pare ba talaga to? Amen? Pare ka ba talaga? Ganyan ka magpayo. Amen? So, hindi po ako yung nagtanong doon, Hindi ako yun. Kakilala ko lang. Amen? Kasi, so gano'n. Sikapin natin. Amen? Huwag natin gamitin ang anumang parte ng katawan natin para sa kahalayan. Amen? So, naalala nyo ba yung mga anak ni Judah? Amen? Namatay silang lahat. Amen? Nang mapangasawa sila ni Tamar. Bakit? Yung isa, nilalabas niya ang kanyang punla. Amen. At saka ang isa ba, hindi kasi sila purong Israelita. Kaya hindi sila pwedeng panggalingan ng lahi ni Juda na mag-aari magpakailanman ang Panginoong Hesus. Amen. So doon tayo sa conclusion. Amen. At tayo ay ihanda din natin ang ating sarili para sa komunyon. Amen. Sa ating conclusion, ang conclusion ko ay ang 1 Corinthians chapter 10, verse 31 hanggang 32. 1 Corinthians chapter 10, verse 31 hanggang 32. Amen. Asang Bible yun ay? Ito ang maisasagot ko riyan. Amen. Ito ang maisasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin,
Nakita niyo ba? 1 Corinthians chapter 10, 31 to 32. Ito ang maisasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Huwag kayong gagawa ng kahit anong makakatisod sa pananampalataya ng mga Hudyo o hindi Hudyo o sa iglesia ng Diyos. Amen. So, ang sabi, ano man ang ating gawin. Kaya yung mga nabanggit ko, sa pananalita, pag-uugali, pananampalataya, sa pag-ibig, malinis na pamumuhay, yun ang tinutukoy dito. Ano man ang gawin natin. Kumain man tayo o umiinom, gawin natin para sa ikapupuri ng Diyos. Hindi yung kumakain ka. Nakita mo yung isa, kumakain ng baboy, lalapitan mo. Sarap na sarap yung tao sa pagkain, gutom na gutom eh. Sisirain mo yung mood. Amen. Ang kaligtasan natin ay hindi sa pagkain, tatandaan natin yung mga kapatid. Amen? Kumakain ka man o umiinom. Ang umiinom dito, umiinom ng tubig ha. Baka may kung isipin nyo. Amen. Kumakain ka, may kasabay ka. Hindi ka kumakain ng dinuguan. Hindi ka kumakain ng baboy. Ang lakas ng loob mo na usigin niyang katabi mo kumakain. Ba't kumakain ka niyan? Alam mo ba kasalanan kaya yung kumain ng baboy? Kumain ng dinuguan? Amen. Amen. Kumakain man tayo umiinom, sikapin natin ang ginagawa natin ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Huwag nating hayaan na magkakasala ang ating kapatid dahil sa ating kinakain o iniinom. Amen? Kung siya'y nagpa-fasting at ang kaya niya sa pagpapasing ay uminom ng tubig, hindi niya kaya na walang tubig, hayaan mo siya. Amen? Yun ang kaya ng kanyang pananampalataya. Kung ang gusto niya pagkatapos ng fasting uminom ng gatas, hayaan mo siya. Hindi katapos lang nyo mag-fasting, uhusgahan mo agad yung tao. Bakit umiinom ka ng gatas? Dapat ganito ang kinakain mo. Amen? Ba't kumakain ka ng dinuguan? Mahumiyan. Ang sarap ng kain ng kapwa mo. Amen. Ano magagawa mo kung yung pananampalataya mo, iba sa pananampalataya niya? Amen? Ako hindi ako kumakain ng dinuguan. Pero never, na pag nakakita ako ng kumakain ng dinuguan, gumawa ako ng paraan para manghili sa kinakain niya. Amen? Ang lahat ay nilinis. Ang pagkain na itinaas mo sa Panginoon. Amen. Nilinis siya ng Diyos. Isa pa yun. Kumakain ka, gawin mo sa ikapupuri ng Diyos. Amen. Naalala niyo ba yung isang mama? Amen? Isang mananampalataya. Kumain sa isang hindi ko alam kung Jollibee o McDo o ano pa man. Hindi siya nahiya na sa karamihan ng tao, ipanalangin ang pagkain. Sino na nakagawa nun? Amen? Nasa Jollibee. Pero walang pakialam kung siya'y pagtawanan ng ibang nandun kung siya'y nananalangin. Amen? So bago siya kumain, pinatunayan niya, kumakain man ako o umiinom, ginagawa ko ito sa ikapupuri ng ating Diyos. Amen? Amen. Sana, gutom na tayo, no? Sa gutom eh. Gutom na talaga ako. Pagod ako. Pagkain. Pagsubo na gano'n. Nandito na yung Lord, hindi pa pala ako nagpipray. Hindi malunok yung pagkain sa bibig eh. Nanalangin. Hindi malunok yung pagkain na hindi pinanalangin. Amen? Kaya mga kapatid, tatandaan natin, anuman ang ating ginagawa, kumakain o umiinom, siguraduhin natin ay ginagawa natin ang lahat sa ikapupuri ng Diyos na buhay. Amen. Hindi kaharap po mga unbeliever. Ito ang unbeliever, ang expectation sa atin ng unbeliever, mapanalanginin. Eh, makasabay ka sa pagkain,
Nung makasabay ka nila sa pagkain, abay, mas mukha ka pang sa kanila, hindi mananampalataya. Tumabi ka nga dyan, pasingit ka, gutom na ako. Gutom na gutom. Ang ina-expect ng unbeliever, ay, born again to, magpipray to. Ikaw yung nangunguna sa pagkain Amen? Anunahan mo pa sila sa pila. Amen? Huwag nating kakalimutan, bit-bit natin ang pangalan ni Kristo. Amen? Huwag natin siyang ilalagay sa kahihiyan. Kahit gutom na kapatid, huwag kang magpapahalata. Kung naubusan ka man ng ulam, kainin mo natin ang kanin. Kahit walang ulam, huwag kang mag-iyak. Maraming mga PG dyan. Inubusan niyo ako ng pagkain, inubusan niyo ako ng ulam. Amen? Hindi ganun ang Kristiyano. Amen? Hindi ganun. Hindi ganun ang dapat makita sa atin. Amen? Ang isang Kristiyano, mapagparaya. Mapagbigay. Ano sabi nga? Ano sabi ni Pablo sa Aklat ng Corinthian? Kung mayroon mang nakasakit sa inyo, ba't hindi na lang kayo magpalamang? Pero hindi na ginagawa nyo, pumunta pa kayo ng barangay. Amen? Doon sa harap ng mga walang pananampalataya, doon pa kayo nag-aaway. Amen? Ibig sabihin, matuto tayong magparaya. Amen? Kahit gutom ka na. Isa naubusan ka ng pagkain Amen? Hindi yung magmumurmuring ka dyan na naubusan ka. Amen? Alam niyo ba, naranasan ko na yan, mga kapatid? Amen? Naranasan ko na yan. Ako nagluto, ako naubusan. Okay lang yun. Amen? Ginawa ko, kumuha ko ng tinapay. Kumuha ko ng skyflakes, kinain ko. Di tanggal yung gutom ko. Ganun lang yun. Amen? Tayo po dadako sa ating communion. Amen? Salamat, Panginoon, sa mga banal na salita. Nawa, Panginoon, ito'y natanim sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat isang nakarinig. Baguhin ang buhay at dalhin sa liwanag ang nasa kadiliman. Ang nasa liwanag, magpatuloy sa liwanag. Sa iyo ang kapulihan, pagluwala at pagsamba. Makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. Amen. Dadako po tayo sa communion. So yung mga bata, hindi ba po sila pwede sa communion? Alam po natin yon. Si Kendra, si Sayon, yan ay nakapag-first communion na. Bakit naman? Amen. Hotel niya, mamay. Amen? So, alam na po natin yung kapamaraanan po kapag tatanggap ng komunyon. Amen? Tayo po'y tumayo. Amen? Amen? At nawa, kunin niyo sa puso ninyo, mula sa puso, bibitiwan niyo ang mga panalangin na sasambitin natin. Amen? Pagpipray mo. Amen. Sundan niyo ako, mga kapatid. Pikit ang mga mata. Amen. Amen. Sa oras na ito, isipin ninyo na ang mga taong nagkasala sa inyo ay mahal din ng Panginoon katulad ng pagmamahal sa atin. Amen? Ito, amen. Sundan ninyo. Amang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na makapangyarihan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at karumihan. Pagindapatin mo ako sa kabanalan ng simbolo ng iyong katawan at dugo. Sa oras na ito, Ama, pinapatawad ko rin at idinadalangin pagpalain ang lahat ng tao na nagkasala sa akin, nakasakit sa akin. Pinapatawad ko sila, Ama, buong puso. Pagpalain mo sila, maligtas dinawa ang kanilang mga kaluluwa. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So yun. Like Kendra din. Pagtapos ka na. Tinapay. Tinapay.
sir. Ano yun? Yan ang binayuhay. Amen. Ito si Jinsa. Amen. Pwede mo kainin. Amen. Handa na po ba ang lahat? Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ipagkaanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan, ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan, na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang nagpinala upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sayo ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang sayo ng bagong tipan. Inumin mo, makikisa. Yan ang tugong lumanap upang ikaw ay luminis. Yan ang tugong ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tuminis. Ayun, tinatawagan ko po si Brad Ronald para sa pananalangin sa ating tithes and offering. Paano kung nabot? Dapat may Sulat po tayo sa Mami
Ano kuya? Malaki estimated. Ha? Malaki estimated. Malakay 310. Pero lumalabas kasi. Ah, saan to? Malakay 3. Iba kasi lumalabas. Pero ngayon, inahanap ko kayo. Nasubukan nyo. Pero hindi ito lang, di ba? Malaki na yan. Doon, kay Ate Christine. Iba nalabas dito, te. O baka ano? Meron kang ganyan. Mali-mali. Sabi dito, ano eh. Pero ngayon, hinahamon ko kayo. Bigay Diyan. mo ng buong. Ayan, dalhin nyo. Ito, katerogan. Huwag ka na dyan magsisearch ha. Sa balas na lang. Okay, buklat po tayo sa Malakay Street. Ito po ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. Dahil ninyo ng buong buo ang iyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito, Dali lang, Brother Ronald. sasabihin ko po sa nangyari sa akin. Hindi ko ano yung sa trabaho ko kahit kailan nangyari. Pero alam ko sa mga lakad ko itong nakaraan, pasado na ako. Pero alam ko, ang hinihiling ko lang sa Panginoon ngayon ay yung bigyan ako ng trabaho na walang sandi. Kung mayroon man sandi siguro, ano na lang siya sa panggabi. Kasi iba pa rin yung nagtitirkad sa iyo. Amen. Hindi pa rin sapat yung kumakain ka lang sa bar. Kundi mas maganda pa rin na nabubusog pa rin yung espiritu. Yung espiritu. Kaya sa ngayon, pinikler ko na as soon as possible matatanggap na ako kasi pinagpapasan na ako ng requirements at nag-medical na rin po. Amen. Binabalik ko rin po yung pasalamat sa ating Panginoon. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Pinako mo po kami sa isa sa mahalagang bagay ng ang panambahan, Panginoon. Kami na po, Panginoon, ay magbibigay ang bawat isa, Panginoon. Pagpalay mo po, Panginoon, ang tanang ito. Ang pastora, Panginoon, nasama po yung ginamit. Palakasin mo po sa Panginoon. Kung ano man yung nawan ang lakas sa kanya, Panginoon. At pagpalay mo ang bawat isa na yung anak ng Panginoon na magbibigay sa oras na ito, Panginoon. At kung ano man po ang aming napag-aralan sa oras nito, Panginoon, ay may tanin sa pinakamatawang bahagi ng aming puso at may bahagi namin, Panginoon, sa iba, Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik ko po ang pagpapasalamat sa ating Panginoon Jesus. Maghari magpakilaman din. With a great... Yan ang singer natin si Katrata. To the Holy One, give thanks, because His grace is Jesus Christ. He is with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now
the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Sige po tayo manatiling nakatayo para sa ating closing prayer at benediction. Amen. Tayo magpasalamat sa katagumpayan ng gawain ito. Hallelujah. Panginoon, salamat Panginoon Lord God. Sa iyong kabutihan, Panginoon Lord God. Hallelujah. Sa araw na ito, Panginoon Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, na ikaw ay tapat, Panginoon Lord God. Salamat sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, at ng bawat Kristiyanong gawain sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Ang dalangin po namin, Panginoon, Lord God, ay pagpalain niyo ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Hallelujah. At manatili sa amin ang pag-ibig, Panginoon, na siyang iyong sentro, Panginoon, Lord God, kung bakit kami ay naligtas, Panginoon, Lord God. Taas natin ating mga kamay, mga kapatid. At nawa, hallelujah, ang biyaya ng Diyos Ama, naging nagmamaling, ang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. In the name of Jesus Christ, we praise. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. So, may ano tayo, may pagkain po tayo. Ay,